Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpulong ngayong araw ukol sa pagpapatupad ng 2026 budget. Mga investor sa United Arab Emirates interesadong mamuhunan sa data center industry ng Pilipinas. Pagbubukas ng ugnayang pangnegosyo at serbisyo ng Pilipinas at UAE inaabangan na ng mga Pilipino. Unang bagyo sa Pilipinas ngayong 2026 nakapasok na sa bansa. Wind signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Ada. 41 barko ng China na monitor sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea sa unang linggo ng Enero ayon sa Philippine Navy. Nagpatawag si Executive Secretary Ralph Recto ng pagpupulong ng mga miyembro ng gabinete. Sa naturang pulong, tinalakay kung papaano epektibong maipatutupad ang 2026 national budget. Partikular na kung papaano ito aayon sa mga prioridad at development agenda ng administrasyon. Kabilang sa mga dumalo sa pulong sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Health Secretary Teodoro Herbosa, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Transportation Secretary Giovanni Lopez, Budget Secretary Rolando Toledo, Education Secretary Sani Angara at Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat. Gawing data center hub ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ito ang isa sa prioridad ng pamahalaan ng Pilipinas sa pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa business community sa United Arab Emirates sa sideline ng pakikilahok nito sa Abu Dhabi Sustainability Week. Ayon kay Acting Secretary Dave Gomez, malaki ang Pinanatili ng Sandigan 5th o Sandigan Bayan 5th Division ang resolusyon na nagdedeklara kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang fugitive from justice. Sa resolusyon na na-promulgate noong January 8, na deny ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration ni Ko dahil sa lack of merit. Noong November 2025, nang sampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman si Ko at iba pa dahil sa issue sa konstruksyon ng dike sa Oriental Mindoro. Bumalik kahapon sa Department of Justice o DOJ si dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kaugnay ito ng Witness Protection Program. Hindi naman nagbigay ng detalye ang DOJ dahil ito anya ay confidential. Samantala, sinabi ng abogado ni Alcantara na si Attorney Emil Carlo Joven na pumasok sa isang kasunduan si Alcantara sa DOJ bilang po ng requirement upang siya ay matanggap sa Witness Protection Program. Inatasan nga ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Rosales Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na manatiling naka-standby para matiyak ang kahandaan sa anumang formal na kahilingan para sa technical na tulong o forensic audit sa tinaguriang Cabral File. Kasunod nito ng sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sinusuportahan niya ang paglalabas ng listahan ng mga proyektong pang-infrastruktura na umunoy isiningit o inendorso ng mga politiko sa mga nakaraang budget na sinasabing tinipon ng yumaong si Jose Cabral. Gayunman binigyang diin. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga empleyado ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, aminado si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na pansamantalang nakabimbin o on hold muna ang mga referral ng komisyon sa Office of the Ombudsman. Wala pa munang referral because kulang pa kami ng commission. We are awaiting for any reappointment ng new commissioner. Sa kasalukuyan, tanging si ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na lamang ang natitirang commissioner ng independent body matapos ang magkasunod na pagbibitiw ni na dating commissioners Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo noong nakaraang buwan. Kaugnay nito, ipinagpapatuloy ang cross-examination kay Engineer Edita Babara na Officer in Charge Regional Director ng DPWH Region 4B para ito sa bail hearing ng 9 na akusadong DPWH
MIP Maroto officials sa kasong malversation. Ngayong araw, kinuwestiyon ng defense team ang naging inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor sa Road Dike Flood Control Project noong September 9 sa Nauhan, Oriental Atty. De La Mindoro. Rosa. Ayon sa mga Ibinahagi ito, ng legal counsel ni Senator De La Rosa na si Atty. Israelito Torion ang naging sagot ng DOJ sa dokumentong inilabas noong December 4, 2025. Tugon ito ng DOJ sa naging request ni Atty. Torion batay sa naging pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla noong November 8, 2025 na mayroon na umanong arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas mapabilis pa ang pagtapos ng konstruksyon ng 4 na legacy hospital project ng administrasyon. Kahapon nagsagawa ng inspeksyon ng DPWH sa ongoing construction ng Philippine Children's Medical Center o PCMC. Bagamat dismayado dahil 10 taong natenga ang PCMC, ngayon target ng ahensya na madaliin upang mabuksan na sa buwan ng Mayo o Hunyo. Nakakaawa yung mga pasyente natin. Problema ngayon, sabi nga sa akin ni Yusek Murillo, talagang grabe na ang pinga ng mga kababayan natin kasi wala tayong ibang facility dito sa Metro Manila. Sa kapapasok lamang na balita, naglabas na ng warrant of arrest ang isang korte sa Santa Cruz, Laguna laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa nitong kapwa akusado. Pinapaaresto ng hukuman si Ang at co-accused nito sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng missing sa Bungeros. Walang piyansa na inirekomenda ang korte sa sa naturang bansa kaso. upang Abangan matiyak ang iba pa. ang inklusibo na biyahe para sa lahat ng commuter. Layo ng hakbang ng ahensya na isulong ang mas ligtas at mas madaling paglalakbay, lalo na para sa persons with disabilities, senior citizens at mga buntis. Sa ilalim ng Department of Order number 2025-024, inaatasan ng mga operator na magsagawa ng staff training, magbigay ng wheelchair assistance, malinaw na audio at visual announcements at regular na accessibility audits. Saklaw din ng mga 10 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyong pampubliko. Ito ang mga parusang maaaring maipataw sa sinumang mapapatunayang lumabag kung maisa sa batas itong anti-red tagging bill. Isinusulong sa Senado ngayon ang panukalang batas na inihain ni Senator Jinggoy Estrada na naglalayong tuldukan ang pagsasagawa ng red tagging. Ito ay sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang red tagging ay isang krimen na mayroong kaakibat ng parusa. Paliwanag ni Senador Estrada regarding sa ating unang bagyo ng 2026. Ito po ay may local name na ADA. Ang ADA po ay Filipino term na ang ibig sabihin po ay diwata at ito po yung unang beses na gagamitin ng Pag-asa ang pangalan po na ADA. Huling namataan po ang bagyo, 650 kilometers, silangan po ng hinatuan Surigao del Sur, taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbukso hanggang 55 kilometers per hour. At ito po ay kumikilos ng may kabilisan sa ngayon 35 kph, moving northwest or pahilagang kanluran. So base po sa ating latest satellite animation, yung trough or yung outer part po ng bagyong Ada ay nagdadala po ng pag-ulan sa ngayon, mga kalat-kalat na ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, Caraga region, Davao region, and even yung mga nearby areas dito sa may Northern Mindanao, Central Visayas, at Southern portion ng Bicol region. Habang dito naman po sa may Northern and Central Luzon, nandyan pa rin po umiihip yung malamig na amihan or Northeast monsoon at merong dinadalang mga light to moderate rains lalo na po sa may eastern section. And apart from Ada,